Habang tuloy ang paglalantad ni Pangulong PBBM ang mga anomalya at pagnanakaw sa kaban ng bayan, biglang may sumisingit sa panibagong issue. Mga affidavit, press briefing at paratang na parang eksaktong naka-timing, di ba? Kasi very obvious ito mga nangyayari ngayon mga kababayan ninyo, mga ganito paglalantad, paglalabas po, no? Ayon po kasi dito kay attorney Levy Baligod, may ugnayan umano kina Saldico, Antonio Trillanes IV at maging kay Father Flavie Villanueva, kaugnay ng mga EJK families at pagdating ng International Criminal Court investigation. Idinadawit pa sina Speaker Martin Romualdez at mismong ang Pangulong PBBM. Pero mga kababayan, malinaw ang pattern. Kapag sumisikip ang mundo ng mga tinatamaan sa kampanya kontra korupsyon, biglang may ingay na inililihis ang usapan. Imbis na pag-usapan ng mga nadiskubring katiwalian, gusto nilang ilipat ang spotlight. Ang tawag dyan, classic diversion tactic. Diba? Napakagandang galawan, diba? Ang tanong ngayon, bakit tuwing may mabubuking na anomalya, may kasabay na drama? Bakit inuuna ang media noise kaysa ebidensya sa korte? Kung may katotohanan ang paratang, dalhin sa tamang proseso. Pero kung preskon muna bago pruweba, malinaw na may gustong pagtakpan. Hindi dapat malinlang ang publiko. Ang tunay na issue dito ay may mga laban kontra korupsyon. Alam ninyo yan mga kababayan. At kung may nasasaktan, baka dahil tinamaan sila. O sa uli, hindi distraction ang sagot sa accountability at hindi ingay ang papalit sa katotohanan. Kaya mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Ano po masasabi niyo sa mga pinagagawa nito ngayon? Itong paglabas nitong mga pagsisiwalat nitong ni Attorney Levy at nitong mga Marines, di ba? Oh, kamakailan lang mga kababayan, nakita niyo naman, may impeachment sa ating Pangulo. Bakit hindi pa sinama to ng mga nakaraan? Bakit ng mga nakaraan o kahit noong pa na dapat kung may mga ganito pagsisiwalat, dapat noong pa ginagawa to. Pero bakit ho yata sa tuwing nadedebunk ng administrasyon, tuwing nasusukol itong mga to at sumasablay yung mga plan A, plan B nila, merong nakareserbang plan C. Di ba? May mga ganun eh. Hindi po ba kayo nakakalata na hindi sila nawawalan ng bala? Pag yung unang ibinato nilang bala ay hindi epektibo at ito ay nasukol din at na-debunk, may panibago na namang pasabog. May panibago na namang ingay ang ginagawa. Napaghahalata na. Isa lang masasabi ko mga kababayan sa mga pinagagawa ng mga to. Desperado na sila. Bakit? Kasi po, sumisikip na ang mundo ng mga taong ito. Real talk lang.